Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobyembre 24. Pahayag, Kabanata 1, versikulo 5 hanggang 8. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay na nabuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa, minamahal niya tayo at pinalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong isang kaharian, mga saserdote, para sa kanyang Diyos at Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan niyo, dumarating siyang nasa mga ulap, makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya, at tatangis ang lahat ng bansa sa lupa dahil sa kanya. Oo, mangyayari ito. Amen. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang siyang ngayon at noon at darating. Paano natin mayangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagkilala sa pag-ibig at kaligtasan ni Kristo, maging mapagsalamat sa sakripisyo ni Kristo at sa kaligtasang ibinigay niya, ipakita ang pagmamahal na ito sa iba tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Pamumuhay bilang kaharian ng mga saserdote. Kilala natin na tayo ay may responsibilidad na maglingkod sa Diyos at sa iba, maging tulay sa pagitan ng Diyos at ng ibang pamamagitan ng panalangin at paglilingkod. Paghahanda sa pagbabalik ni Kristo, mamuhay ng may kamalayan na si Kristo ay babalik, magkaroon ng urgency sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba, pagtitiwala sa kapangyarihan at katangian ng Diyos, umasa sa Diyos bilang Alpha at Omega sa lahat ng aspeto ng buhay, hanapin ang kanyang gabay at karunungan sa pang-araw-araw na mga desisyon. Pagpapahalaga sa ating identidad kay Kristo. Kilalanin ng ating bagong identidad bilang mga pinalaya mula sa kasalanan. Mamuhay ng may dignidad at integridad bilang mga anak ng Diyos. Pagiging saksi. Maging tapat na saksi tulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ibahagi ang ating pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Pagkakaroon ng walang hanggang pananaw, isaalang-alang ang mga walang hanggang konsekwensya ng ating mga aksyon at desisyon. Mag-invest sa mga bagay na walang hanggang halaga. Pagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Magtiwala sa plano ng Diyos kahit sa gitna ng mga hamon at kahirapan. Magkaroon ng kapayapaan sa kalaman na ang Diyos ay kontrolado sa lahat ng sitwasyon.